Kumusta kayong lahat? Ngayon ay magte-test pyro ulit tayo ng iba ng isang nozzles na bago kong gawa. So, ganito ang pag-i-start ko ng apoy. Ito ang aking fire kindler. Then, ilulubog doon sa loob ng chamber. Titignan natin kung mag-i-stable. Pag nag-stable na, pwede na natin bunutin yung ating kindler kung kaya na. Ayan. So, nag-stable na yung ating pinaka-apoy sa loob ng chamber. Tingnan natin kung makaka-recover. Okay, so far so good. Medyo nakaka-recover na yung ating pinaka-apoy. Lumalabas na yung mga jet. Ayan, lumalakas na siya. Ang setting ng ating blower ay ito 1, 2, 3 3 lang ang ating setting sa ating blower. Okay, so may napoproduce din siyang medyo orange, kaya lang konting-konti na lang, tolerable na ito. So malakas din ang bulwak kay taas ng aking nagawang bagong nozzle. I mean bagong repair na nozzle. So ito ang kanyang performance, yung maikli. Mamaya susukatin natin yan at ipapakita ko yung pinaka-nomenclature ng ating bagong gawang repair na nozzle. Okay naman ang performance niya. Okay, sinet ko sa number 6. So, yan ang performance. Lumalakas na siya. Mataas din ang pwersa na ito, paitaas. Ganito ang gusto kong klase ng apoy. Pero yung ganyang klase ng mga apoy, pagka nilagyan na yan ng salang, nagiging blue na yung ating kwan dyan. Yung ating isinasalang kulay blue na yung lumalabas yan. Ayan, kulay blue na yung babaybay dyan, kaya okay na ito. Pwede na itong pang mass production, yung ganitong klase ng apoy na ito. Kahit na may konting orange, okay na sa akin to. Okay na yung performance na itong isang to. Pwede na rin itong i-mass produce. Ilalay na po na to sa mass production ko, itong burner na ito. I mean na yung nozzle. Yan, ang ganda ng buga. Stable na stable siya. Ito ang performance ng bago kong gawang nozzle. Halos transparent na yung pagka-blue niya. Pwede na itong i-mass production itong ganitong klase. Hindi na tayo mapapahiya rito. Ako ayos na ayos ang performance nito.
Yan, pag meron siyang salang, nagiging asul na talaga siya. Stable na yung kanyang pagka-asul. Okay, so binuksan ko lang ang ilaw. Ang ganda ng pagkakasirit ng walong jet sa ibabaw. Ang ganyang setting, ito, nilagay ko na sa medyo nasa number 9 yan, yung ganyang setting. Stable ang dating niya. Wala nang buga-buga. At halos kaunting-kaunti na lang talaga ang kanyang orange na pinuproduce. Talagang asul na siya. Ready for mass production na rin tong isang to. Pwede ko na itong iparegalo sa kumpare ko. Napakaganda ng pagkakabuga. Yung 4 na nozzle na yon, ready for mass production na rin yung mga yon. Pang-5 na ito sa ihahanda ko na pwedeng pang mass production. Yan, yung may ginawa na akong 4 na yon. Lahat yun ay well tested na rin yung mga yon. Kaya okay na yun para sa mass production yung 4 na yan. Sari-saring sizes, iba't ibang design. So lahat yan ay gumagana na lahat. Pwede ko nang gawan to ng mga housing. I mean ng base. Kasi ang una ko munang ina-assemble ngayon, puro muna mga nozzle. Para pag nag-assemble ng base, madali na. Ayan, napakaganda na ng buga. Pagka ganyan nagbabago-bago ng kanyang kulay, ibig sabihin, bumababa na yung level ng ating langis. Kaya dadagdagan natin siya ng langis. Konti-konti lang. Kasi for ano lang to eh. For demo. Papatakan lang natin ng konti. Ayan, okay na yun. Pag napapatakan ng konti yan, ganyan na nangyayari. Kaya dapat patak-patak lang para ma-maintain yung talagang gusto nating apoy. Pag nadadagdagan kasi, pag nabibigla, talagang ganyan ang mangyayari. Pag nadagdagan siya ng medyo maraming langis sa loob. Pero makakabawi din yan, babalik din sa normal yan. Kaunti nga lang yung nadagdag ko ron. Ayan, nakikita nyo. Bumabalik na ulit siya sa dating blue flame. Kaya dapat patak-patak lang ang paglalagay rito ng langis. Hindi dapat binibigla. So konti lang yung pinatak ko na yon. Siguro mga 15 ml lang yata yun eh. So nakita nyo, nagbago na uli ang kanyang performance. Back to normal na uli siya. So mamimaintain yung ganyang klase ng apoy kung continuous yung feed. Ibig sabihin, dire-diretso yung pagpatak. Kasi syempre, habang bumababa yung level ng ating langis sa loob, magbabago ang performance ng ating apoy. So para ma-maintain yan, dapat continuous ang pagpipid ng ating langis. Hindi yung bibiglayin natin ang pagbubuhos. Kasi pag binibigla yung pagbubuhos, may panibagong langis na papasok sa chamber,
yan, magbabago ng reaction ang ating apoy. Kasi malamig yung galing sa labas. Kaya papainitin niya muna bago niya makonsume na maayos. Yan. Yan ang tunay niyang performance. Purong use oil lang itong ginagamit ko. May kaunting orange sa loob, pero tolerable naman yan. Sa loob lang naman. Nahaharang na pagdating dito sa taas. Yan, blue na yung lumalabas dito sa ibabaw. So gagawa pa uli ako ng ibang klase ng mga nozzles. Mas maganda, mas marami. So yung mga ginagawa ko ngayon ay puro pang experiment lang muna ito. Puro lang itong mga nozzles na ina-assemble ko ngayon. Pipili ako ng mga pinaka-the best. Actually, lahat naman sila the best sa akin. Ilalayo ko lang yung camera kasi masyado mainit. Tingnan natin ang performance talaga na ito. Ang bala ko sa pinaka-base nito ay detachable. Ang chamber yan. Pwedeng pagpalit-palitin yung mga chamber dito sa ganitong klase ng skeleton type na base. Ilalagyan lang ng 2 tornilyo. For the meantime, 1 tornilyo lang muna nakadikit dyan. Masyado pa mahaba nilagay ko. Temporary lang kasi. Ang height ng chamber ko bali hanggang dito. Yan, 4 1/2 ang height. Four and 1/2 inches lang yung height ng aking chamber. Okay, so far so good. Ayan, pagka ganyan na naman, nagbabago na naman yung kulay, ibig sabihin, kinakapos na naman tayo ng langis. So, magdadagdag ulit tayo. But this time, dadandahanin ko lang. Kasi, mabibigla na naman yan, bubugul-wak na naman yan. Tingnan nyo kung gaano karaming ipapatak ko. Ayan, konti-konti lang yan. Konti lang yung dinagdag ko, pero makikita nyo magkakaroon na reaksyon yan. Ayan. Ayan, nawawala na ng konti-unti yung orange. Magbabak to normal na ulit sa pagkasun. Ganito yung gusto ko mga apoy. Malakas ang puwer sa patas. Ayan na, ngayon pa lang nag-reaction. Ngayon pa lang nag-react nung nilagyan natin ng langis. Kasi kaunti lang yun eh. Dahan-dahan ang pababa, no? Pero sandali lang kasi saglit lang, kaunti lang ang binuhos natin. Nakita nyo, bumalik agad siya sa pagkasul. Kaya nga dapat dire-diretso ang pag-pit nito. Patak-patak para hindi nagbabago yung hindi nagbabago yung itsura ng apoy. So isasama ko na to sa mga koleksyon ko para sa panibagong nozzle. So ando doon na yung 4. Ihihilera ko na to para sa mass production. Mamaya ipapakita ko yung itsura nito. At susukatin natin kung gaano kahaba itong nozzle na ito. As of now, puro lang muna 1/2 na dimedya na tubo ang ginagamit kong mga nozzle.
Next time, yung medyo malaki naman. So, palaki tayo ng palaki. 3/4 nozzle naman ang gagamitin ko sa susunod. For the meantime, ito lang muna. Ipe-perfect ko muna itong mga nozzle na ito. Okay, papatayin ko na yung blower para makita ninyo yung itsura ng nozzle na to. Papatayin lang natin yung apoy para makuha natin yung pinaka-nozzle. Maikli tong nozzle na to ngayon. Okay, so ipupull out na natin yung ating nozzle. Medyo mainit pa. Hirap ng walang cameraman. Mag-isa lang kasi ako. Gumawakan. So, ito yung ating ginamit na nozzle. So, ito siya. Ayan ang kanyang nomenclature. Yan, tignan nyo na lang kung ano yung tsura. Yan ang kanyang mga butas. Then yung sukat niya, ang sukat niya ay 3 inches eksakto. Eksaktong 3 inches ang haba. Okay, ready for mass production na rin tong panglima na ito. Itong 4 na well tested na ito. So ilera ko na ito sa pang-limang aking mga nozzle na gagawin. So pwede na ako mag-produce ng mga ganitong klase ng nozzle. So sari-sari yan. Sari-sari ang design. So ito yung pinaka-latest. Next, meron pa akong isang nozzle doon. Yun naman ang ite-testing ko. So hanggang dito na lamang muna uli. Maraming salamat sa pagsama. Until then.